Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Dalawang sangguniang kabataan chairperson sa Makati City ang sinuspinde dahil sa umunoy irregularidad. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, suspendido ng 6 na buwan ng SK chairperson ng Barangay Dasmariñas matapos umanong humingi ng 20% kickback sa isang supplier para sa Halloween project. Inaakusahan din anya ito ng pagsusumite ng SK resolution na may pinekeng pirma ng SK Secretary. Marso 8 na magbitiw ang nasabing SK chairperson, ngunit subject for acceptance pa umano. Samantala, suspendido naman ng 3 buwan ang SK chairperson ng Barangay Magallanes dahil sa pinekeng pirma sa isang April 6 resolution, kabilang na ang isang SK kagawad na naiulat na nag-abroad sa panahon na iyon. Ayon kay Remulla, nakatakda silang sampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Ang corruption ay umabot na sa SK hanggang sa pinakamayaman na mga barangay. Wala po kaming sinisino kung maliit na barangay yan o maliit na mayaman na barangay. Kung mahirap man ng SK chairman o mayaman man ng SK chairman, hindi kami namimili. Ito ay clear display of corruption at the lowest, at the smallest unit of the DILG. Hindi namin papalagpasin to para maging ehemplo na matuto naman ng SK na bata pa lang ay tumupod na sila sa kanilang katungkulan. Pinag-aaralan na ng Department of Environment and Natural Resources ang posibleng legal na aksyon laban sa operator na nasusunog na sanitary landfill sa Navotas City. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, nakikipag-ugnayan na sila sa Office of the Solicitor General hinggil dito. Sa katunayan, nangangalap at nire-review na anya ang mga dokumento may kinalaman dito. Sa ngayon anya ay puspusan ang aksyon ng mga ahensya ng gobyerno para maapula na ang sunog na nagmumula sa ilalim pa ng landfill. Tumutulong na din ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa pagbibigay ng technical support. Bumubuti na rin ang air quality sa Metro Manila na nasa fair to good maliban lamang sa Valenzuela City. The Solicitor General's Office, who we are coordinating with for possible actions to be filed, have already requested for documents and certified true copies of certain documents. So the submissions are being done as we speak, and they will be meeting with the OSG lawyers again soon, most likely within the week, and we will be able to determine moving forward what the legal remedies are available. Samantala, good news po, may handog na libreng sakay sa mga manggagawa sa Mayo 1. Sa abiso ng MRT3, magpapatupad ito ng libreng sakay mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. sa Biyernes. Kinakailangan ng umano na ipakita ang company ID para makuha ang free ride. Kahapon ay inanunsyo rin ng LRT Line 2 ang pagpapatupad nito ng libreng sakay sa mga kaparehong oras. Ang mga ito ay bilang pagkilala umano sa husay at kagitingan ng mga manggagawang Pilipino. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.